Ang childhood photo na pinakita namin kanina, walang iba kundi si... Susunod naman nating pupuntahan ang pinakalumang mga restaurant sa buong Kamaynilaan. Ano kaya ang mga best-seller nilang binabalik-balikan? Sa tuwing namimiss ko ang pagiging bata, simple lang ang aking ginagawa. Ang mga pagkain kinalakihan, aking binabalik-balikan. Gaya na lang ng pandesal. Sa bawat kagat, hadig nito ay masasayang alaala kasama si nanay. Kaya naman espesyal para sa akin ang pagkain ito. Hindi lang kasi nakabubusog sa tiyan, siksik din sa good memories. Kayo, anong kwentong pagkain ninyo? Baka isa kayo sa mga minsan ang napasaya ng mga kainang ito na malamang mas matanda pa sa lolo at lola ninyo. Sama-sama tayo magbalik tanaw at magpakabusog sa mga tinaguriang oldest food establishment in the metro. Dito na kami bumibili ng tinapay. Masarap kasi ang tinapay, lalo yung ipuniti. Since 30 years, dito na ako bumibili kasi natikman ko, masarap talaga, smooth ang lasa, tsaka malinis. Isang neighborhood store kung ituring, bukod sa paghahatid ng masasarap na tinapay at pastry sa Pasig, ang dimasalang din ang oldest bakery sa kanilang lugar. Ito lola mo! Sa katunayan, 5 taon na lang at ipagdiriwang na nila ang kanila 100th year of service. Ang Dimasalang ay nagsimula sa pangalan Dimasalang noong 1919. Dahil noong tinayo ang bakery nito ay sariwang-sariwa pa ang kabayanihan ni Gat Jose Rizal. Ang pen name ng Dimasalang ang ipinangalan sa bakery. Simula nito ay mas maaga pa bilang Dos Hermanos na pag-aari ng kapatid ng aking lola. Ikatlong henerasyon na ng mga Luzada si Manolo. Sa tulong ng kanya yumaong kapatid, patuloy niyang napalago ang negosyo. Ang kanyang sikreto, ang pagpapanatili ng kanilang mga klasik na produkto habang nakikipagsabayan sa daloy ng panahon. Wow! Sir, ang dami naman pong tinapay dito. Ano ang gusto mo matikman? Eh, balita ko meron daw po kayong pan bonete. Ayan, ito. Alam mo ba, Bea, paano ginagawa yan? Paano po? Ginagamit namin ay pugon. Ang aming pang-init ay kahoy. Maliban sa mga sangkap, hindi rin nagbago ang paraan nila ng pagluluto ng pangonete. Mano-mano pa rin ang paggawa nito at pugon pa rin ang ginagamit sa pagluluto. Sir, ano po ba ang difference ng tinapay kapag puluto sa pugon tsaka po galing sa oven talaga? Maraming paniniwala na pag kahoy ang ginamit, ay may aroma ng kahoy at masarap. Kaya naman pala ganito kasarap to. May ibang linamnam daw na taglay ang pangonete dahil mamantika ito at may crust pa sa ilalim. At syempre ang pangalang ito ay nagmula sa kanyang hugis na parang bonnet. Maya, gusto mo ba magpurba kung paano binabayo ang pulbos para sa pandesal? Ganito raw ang dating paraan ng pagbabayo ng pandesal. Dati pala yung paggawa ng tinapay talagang mano-mano, step by step. Diba? Pero ngayon gumagamit na sila ng electric na gilingan. Marami na rin sila mga modern equipment. Pero baski may mga pagbabago, ang lasa ng kanilang mga tinapay gaya pa rin daw ng dati. Kaya naman ang kanilang mga suki, gaya ng magkaibigan sina Aling Trining at Aling Hiling, loyal na loyal sa kanilang paboritong bakery. Mga bata pa yan sila Manolo, maniwala ka talaga namang nagtatakbuhan pa yan. Kilala ko na yung mga nanay niyan, tatay niyan. Alam mo, pag ako'y bumibili dyan, dinadagdagan ako. Kasi natutuwa sa akin, madaldal daw ako. Kaya yan, ang pandesal ko, dumadami. Sinasawsaw lang namin sa kape. Ang sarap-sarap na. Nung bata raw si Aling Hiling, siya ang opisyal na tagabili ng pandesal ng kanyang pamilya. At pagdating naman ng hapon, merienda namin, mga pandilimon, pandinyog, saka yung paborito ng nanay ko, yung akalain. Ang di ko akalain ay isa sa pinakapopular nilang biskwit dahil sa manamis-namis itong lasa. Tinatanong, ano ba hindi ko akalain? Hindi ko alam eh. Nakagis na namin yun eh. Kasi masarap siguro dahil sa hindi ko akalain. Nauna pa, hindi masalang sa pagdating ng mga hapon. Pagkatapos ng halos isang siglo ng serbisyo, marami na rin silang dinagdag na mga produkto. Gaya ng bestseller na egg pie at braso de Mercedes.
Kung dahil sa tinapay kaya naalala ng mga taga-Pasig ang kanilang kabataan, sa isang tapsilugan naman sa Parañaque, meron daw na buong pagmamahalan? May love potion kaya yun? Sila ang mag-asawang sina Gerardo at Fanny Salazar. Dito sa tapsilugan na buo ang kanilang love story na halos 40 years nang nagpapakilig. Pumasok ako ng tindera sa Matis. Ayun po, nagsimula na po doon yung... Ganito rin daw ang eksena nila mag-asawa noong sila ay nagliligawan pa. Si Nanay Fanny sa kusina, si Tatay Gerardo naman dahil anak ng may-ari nakatoka sa pagkakahero. Saglit lang daw ay na-inlove na si Tatay Gerardo kay Nanay Fanny. Hindi na rin pinatagal ni Nanay ang pagbigay ng matamis niyang oo. At makalipas lang na 1 taon, diretso na sa kasalan ang dalawa. Ngayon, ang kanilang pagtatrabaho sa karinderya, nagbunga na. Ang dating maliit na kainan ngayon ay isa ng 2-floor restaurant. Ang Matis po ay pinakauna at pinakamatanda na tapsihan dito po sa barangay ng Donggalo. Noong 1960, sinimulan ni Aling Matis ang pagtitinda ng tapsilog at barbecue. Ngayon, nadagdagan na ang mga pagkain kanilang binibenta. Pero syempre, ang tapsi at barbecue pareho pa rin ang timpla. Isa raw sa kanilang mga sekreto ay ang ilang oras na pagbabad ng karne para lumambot ito ng husto at maging malasa. Sinisiguro nilang affordable ito para sa mga suki nila. Kaya naman hindi na nakapagtataka na sa paglipas ng panahon, hindi lang sila lumaki, nadagdagan na rin ang kanilang mga kainan. Good news ang Matis kasi dito ko nakilala yung aking mahal na asawa. Kung walang Matis, wala ako dito, wala yung mga anak ko. Mula Parañaque, dumako naman tayo sa Quezon City, presenting one of the oldest palabok restaurants in town. Bagamat bago ang itsura ng kanilang restaurant, ang kanilang tinitindang palabok at kakanin, malayo na raw ang narating. Nag-start tong aming business nung pre-war pa, sa Lola Juana ko pa. Noon wala pang mga pwesto-pwesto, naglalako siya sa mga bahay-bahay. Kaya naman sa paglipas ng panahon, nananatiling buhay ang secret palabok recipe ni Lola. Pinaka-sikreto kasi dyan yung sauce At saka yung mga ingredients, kailangan kumpleto. Hindi mo dadayain yung ingredients. Pero ang good news, ipapakita sa atin ni Mami Estelita ang paggawa nito. Ito yung umpisa ng aming pagpapansit. Dried bihon muna. And then ibababad sa tubig mga 4 hours. Then after nyan, iluluglog din sa boiling water. Sa paggawa ng pansit luglog, tradisyonal na paraan pa rin ang kanilang sinusunod. Mas masarap daw kasi ang nagiging lasa ng pansit kapag binababad ito sa native basket kaysa sa makabagong gamit. Pag ready na ang pansit, sunod naman itong lalagyan ng kanilang thick sauce. Sari-saring natural na sangkap daw ang kanilang ginagamit para maging masarap ang kanilang palabok. Pero hindi pa dyan natatapos dahil marami pa silang toppings na isasama. Pagkahalo, ilalagay na ito sa bilaw at dadagdagan pa ulit ng itlog, pechay bagyo, hipon, pork at spring onions. Okay na, ito na, ready to serve na. Good news talagang maituturing na mahigit 100 taon na ang palabok na ito. Masarap siya kasi ito yung old style na luto ng palabok. Ito yung hinahanap kong lasa. Kakambal naman ito ang palabok Pino na isa rin sa kanilang mga bestseller. Pareha sa timpla pero mas manipis na pansit naman ang ginagamit. At syempre, nandyan ang mga kakanin gaya ng kutsinta at sapin-sapin. Ang pagiging close ng kanilang pamilya, isa rin sa mga sikreto ng kanilang successful business. Kaya naman inaasahang lalo pa itong tatagal dahil sa pagpapatuloy ng susunod na henerasyon. Good news din kasi napopromote pa rin yung traditional na way of cooking natin. Hindi mga artificial yung mga ginagamit sa ingredients. Itong Leonings parang extension na ng dining nila. Talaga namang good news na hanggang ngayon ay maaari pa nating balikan ang mga pagkain na kagisnan. Dala ng mga ito hindi lang ang masasayang alaala kung hindi pati na rin ang mayaman na kasaysayan ng ating bayan.